Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, nako. Ginabi na naman. Si Mister, sa totoo lang. Kaya intereso ako dito eh. Ah, siguro, napanood nyo na ho to, pero magbibigay lang ho tayo ng reaksyon dito. No? Alice Go, pagod na. Pogo Mastermind, ibubunyag. Alice Go, latest hearing. Mukhang malapit ng mahinog to, mga friend. Pakinggan natin siya, ha? I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Mabigat ho yun. Sa tagal na ho nitong hearing na to, I think sabi niya, alam na rin ni Chairman who is at the back of this whole thing po, sabi nito. Ni Go Waping, ano? Pakinggan pa natin. Willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Yes po, Your Honor. Masasabi ko po, isa po akong victim. Mamaya, maganda na ho itong development na to, ha? Mukhang nahihinog na ho itong babae na to. No? Ikaw ba naman ang abutin mo to? Ha? Dati, senyoritang donyang hindi ka maintindihan. Naka-helicopter ka, nanghihiram ka lang ng tag dito. Ang ganda ng sasakyan, ano ba yun? Limutan ko yun eh. Basta't maganda yung sasakyan, ginamit niya sa car show. Oo. Ha? Hindi naman Mustang eh. Ano ba yun? Pangalan, nakalimutan ko mga friends, sa totoo lang. Pero napakaganda, tsaka mahalin daw yun. Eh, hiniram lang ni Alice Go, no? Kalimutan ko yun. Letter M yata umpisa nung pangalan. Anyway, mukhang hinog na to. Mahihinog na, no? At saka mabigat na ako sinasabi nito. Pakinggan nyo. Kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Itatawag ko na si Senator JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Just like to ask first Mr. Tony Yang. No? Tony Yang, 中国人，但是中国人我来这边也20几年了，一级。 so ang ano niya, Niloloko niya yung ano eh. 26 years na rito sa Pilipinas itong mas na to. Hindi raw siya marunong magtagalog. Oo, ay 26 years na. Wala akong naniniwala, no? Dito sa kapatid na matanda ni Michael Yang, no? Mga friend. Oh. UJJ, bago ka pumasok ng pagka-mayor, tama? Opo. So, gaano kayo kalapit kay Mayor? Sayang, Madam Chair, no? Since Mayor Feliciano, former mayor, he did not show up today. So, hopefully in the next hearing, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng subpoena, Subpoena. Senator JV, sa motion ng SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. So, paano kayo nagkakilala? Nung nagde-negosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office na Curtis. Mahaba na ho yan. Napanood nyo na rin ho siguro yan. Oo, basta ang importante ho dyan sa hearing na yan, nahuli na yung kapatid ni Michael Yang, na yun si Siongo. At yun nga, nagsabi na si Alice Go na biktima rin do ako. Biktima lang ako. Oo, di ba? At handa niya na sabihin kung sino yung mga sabi nga, di ba? Siguro sa tagal na to, alam niyo na naman na kung sino nasa likod nito eh, di ba? Mangungumpisal na ho to. Oo. Sana lang totoo sasabihin ito, no? Kasi talagang napakahirap na ng kanyang lagay doon sa Pasig, no? 44 sila doon sa isang maliit na selda, no? At merong 10 triple deck na kumasya. Kaya 30 tao na yung ano doon, nakahiga doon, no? Yung iba 44 kulang ho, di ba? Tabi-tabi sila para sila sardinas, yun nga. At ang kinakain nito 70 peso budget niya per day, no? Sabihin mo nang maski sa pakainin mo pa itong lechon araw-araw eh. Sa ganong klaseng sitwasyon na 44 hindi ho sanay si Alice Go doon, no? Kaya malamang, ba sabi ko baka mangumpisal to eh. Oo. Magtuturo na to kasi hindi niya inaasahan to eh. Sa totoo lang. Ito pinatakbo
ginamit talaga to. Kaya sabi ni JB kanina, para siyang pawn. Kumbaga sa chess, ginamit lang siya. Oo, kaya lang talagang ayaw niyang magsalita. Gusto niya, yung sila-sila lang daw ang mag-uusap. Oo. At sasabihin niya na lahat kung ano talaga ang kanyang nalalaman. No? Malamang ang tumbok talaga nito baka yung digong. Oo, yung digong. No? Pero, nandiyan na tayo Senator Risa. No? Sana to, umabot sa kanya. Mukhang nakakalimutan mo si Kibulog. Ha? Kinontempt niya yan sa Senado. Kinontempt din yata sa Kongreso. Ewan ko parang Kongreso, Senado, may contempt na si Kibulog bakit ngayon? Hindi nyo pa ipatawag yan? Ano ba meron? Ha, mga boss? Nagtatanong lang tayo, ha? Ano ba meron dyan kay Kibulog? Hindi man lang maipakita yung mukha pagka pupunta sa, hindi ba dapat, Senator Risa, ipatawag nyo na ito sa Senado? At matanong nyo na ito kung paano ito? Ganito rin naman si Alice Go, Si Go Waping, Di ba may demanda na rin sa kanya? Bakit? Ayan, nakuha ninyo siya. Parang parehas lang naman, di ba? Nagtago rin daw si Alice Go na to di ba? Nagtago rin siya. Nahuli. Indonesia ba? Nahuli ng gastos din ng gobyerno. Di ba? Parehas din kay Kibulog Hindi lang nagkakalayo, di ba? Yun din ang di ba? Qualified human trafficking din ang kaso nito si Alice Go na to non-bailable offense din parang karehas din kay Kibulog. Bakit hindi ninyo mapala? Ewan ko lang ha. Pero sabi dati, di ba, ihaharap sa Senado to at tatanungin ito sa Senado. Alam nga naman malibre si Kibulog sa Senado. Ano meron kay Kibulog at hindi nyo maipatawag sa Senado? May contempt yan. Naka-under contempt siya, di ba? Dapat humarap si Kibulog kasi humarap yung mga testigo sa Senado Si Kibulog wala Kaya nga siya na-contempt, ayaw niya pumunta, di ba? Huwag mo sabihin para si Digong yan na hindi nyo kayang ipatawag sa Senado, nahuli nyo na yan Di ba? Bakit hindi siya pwedeng matanong sa Senado? Kongreso? Napaka-espesyal naman ni Kibulog. Bakit? Meron din ba siyang courtesy? Kagaya ni Digong na ibinibigay nitong Quadcom? Dahil naging pinuno ng Pilipinas? Naging Pangulo? Ito si Kibulog, hindi naman naging Pangulo to Panggulo. Sarili yun. Dahil yun nga, nagpanggap si Gago, nahawak niya. I own the earth. Kung ano sabi niya. Si Senyor Aguila na ipatawag niya Di ba, Bato? Si Bato pa nga rumipeke, di ba? Puta, sa Senado, nagkain na si Subiri. Tsaka si Cayetano, Muntik pa magbanatan, ito, panoorin nyo. Don't you have one thing? Don't give me that number. Don't finish it then, pare. Paglugar mo, ilang beses nakikiutan sa akin Huwag mo akong ginawan. Ilang beses ka rin nakikiutan pa. Hanggang doon na. Nag-upload ka ba Anong gusto mo? Gusto mo? Sabi na, gusto mo. Gusto na, sindak ka ng sindak ko ito Bakit? Sisigawan mo ako ng pakiram mo. Wala akong pakiram sa pupoto dun Sinabi ko yun, just Interest mo lang inisip ko papaintindi, ano mo kami? Sabi ko sa'yo, sabi ko, Karen, baka pwede pakiusap. This is so important. The manifestation. Mr. Senate President, before... Puto Yan ang Senado Parehas si Alan Cayetano, si Caldero, attorney yan di ba? Abogado yan di ba? Si Subiri, dating Senate President. Tapos ayan sa loob ng Senado yan, hindi nahihiya itong mga to. Yan, dyan yan ang pinapasweldo ng taong bayan. Wala. Hindi ako magtaka kung si Kimu yan puto yan, matataas ang pinag-aralan na yan. Di ba? Tsaka matagal na kumbaga sa politika yan, launa. Hindi nangyari kay Kimu yan. Idol ko si Kimu. Di ba, kain lang siya ng kain at suklay siya ng suklay ng bigote. Pero hindi nangyaring nakipag-away si Kimu dyan sa ganyan na parang mga walang pinag-aralan. Sa loob na Senado, minura, ganun, tapos talaga magbabanatan may umawat lang Ewan ko, alam mo kung minsan, may mga taong ganyan,
Parang mga taong ganyan. Parang si Miguel. Kaya si Miguel, yung pag inawat mo, nanggigigil. Huwag mong awatin yan. Tignan mo kung magkakanayan. Pag hindi nakatigil yan, no, di ba? Yun lang yan. May maawat kaya matatapang, di ba? May mga ganun tao Diba? Parang mga babae, di ba? Magkakana kayo doon kayo sa labas, huwag kayo sa loob ng Senado. Di ba? Hindi naiya itong mga to. Kaya ako, kikimo ako Si Keko, kay Kimo, walang ganyan. Nakita nung sinapak niya nung nakapanood ko. Pagpasok ni Kimo, pak! Binira si, yun to, yung asawa nito Solveta. Si Richard Gomez. Isang bilar na ni Kimo, baksak si Richard Gomez Hindi mawala-wala sa isip yun. Dumating nakapang-basketball pa yata si parang may liga yun si Kimo talaga. Walang salita, pak! Baksak. Napanood niyan. Siguro, iba sa inyo, hindi nakapanood. Napanood ko yun. Baksak talaga Isang boom. Ito, lato. Mga friend. Ayan ang Senado. Oo. Natin ngayon. Ewan ko. Nung kapanahonan nila, Hubito Salonga, walang ganyan Nila Chopisto Ginggona, walang ganyan. Ano ba to? Pero mga laon na to, buti sana kung bagito to no? Kakaya, no? Oo, pag-aawayan, Pambihira, Yun lang sa akin. At least, marami-rami tayo naging topic, Ang dali pa, di makakapag-collab tayo. Siguro na, kayo, nahabaan kayo sa vlog ko, no? Kasi marami yung nagko-comments, Nanghinayang naman ako, hindi ko sila basahin at magaganda naman. Kaya araw-araw nagkukulab tayo. At least ito na topic na to, maganda tong natalakay natin. Yun nga, no? Mukhang kakanta na si Alice Go. No? Matahirap ng buhay niya sa loob. Diyos me. 70 peso a day. 3 kain. Ang almusal daw niya kanina, macaroni. Hindi kinain. Tapos ang kinakain niyang bigas yung pinakamura. Putik yan. Celebrity dating ito si Alice Go na to, si Go Waping na to, di ba? Pero ang mabigat usapan kanina sa tag dito sa historicon na putik yan, Ayon kay Commissioner, Commissioner ng Commissioner ng si Garcia. Commissioner ng election. Hindi ko kalimutan ko na, hindi ko sagani yan. Kumulik Commissioner. Si Garcia. Pwede pa raw tumakbo. Pwede mag-file ng candidacy itong si Go Waping. Ano ba yan? Tangin ng batas yan. Yung pag-uusapan kanina ni Ronald Llamas, no? Putik yan. Go Waping na nga. Sabi ni Garcia, pwede pa raw mag-file ng candidacy. Bayan! Nakakabaliw kayo. Kulab na nga tayo, mga friend. Tad-tad na ng kaso, tatanggapin pa rin ni Garcia ang certificate of candidacy. Nakakabaliw ka, Garcia. Noel Tenco, shout out Ang saya-saya na naman ng araw natin, karaoke. Totoo yan. Ito mas masaya ngayon. Mercy Manantan, welcome to the club. Kaya nga sir, marami ng kurap. Sobra-sobra kurap. Itong Senado na to, dapat to, wala na to Panggulo lang to kagaya, pag-usapan. Impeachment ito si Sara. Pagdating ko sa Senado pa yata ang final say. Anak ng pating, wala na, pa may impeach Sara. Hindi naman magre-resign yan. Sa kapal ng yan, ewan ko. Nakakita ko si Sharon naka-short sa beach tapos sabi nung Office of the Vice President peke daw yun. Klase naman tong Office of the Vice President. Paanong peke? Si Sara yun dahil hindi naman pwedeng baguhin yung tattoo sa binti. Buong binti pala yung paikot pala. Kumbaga to binti, lahat ito buo hanggang likod. Yung isang binti niya, grabe Ay! Ano to?
Yun naman si Baste, putya, halos buong katawan hanggang dito. Mukha lang yata walang tattoo, baka buong katawan ni Baste, tattoo lahat yun eh. Kasi hanggang dito, puro tattoo. Di ba? Si Pulong naman, ay napakita yung dragon niya sa tattoo. Yung katibayan ni Senator Trillanes na siya ay miyembro ng Triad. Grabe. Federico Mandak, shout out. Hindi dapat resign, dapat impeachment para hindi na siya makahawak ng iba pang posisyon sa gobyerno. Naipalawanag na ni Eka Atty. Enzo na yung Calagwas Resort ay isang isla at ang talagang sadya ni Sara doon ay mag-swimming. Ito, taliwas sa pinalalabas silang OBP letter na hindi raw nag-swimming doon si Sara, kundi nag-iikot lang daw sa mga tao para mga musta. Sa halip na umatin ng hearing sa Kongreso, talagang nadaya ito. Nananadya ito sa Kongreso, nang-aasar na lang. Yun nga. Ano yung pinag-uusapan pa? Pinagtatanggol pa ng mga senador yung budget niya, 2 bilyon. Kano? Kung hindi naman na pera eh. Jack Rose Carlson, shout out. Well, watching from Israel. Federico Mandacolito, another person of interest na naman, yan si Lau. Kung sakaling makapagpiyansa na yan at baka lumipad na yan, hindi naman matuturo yan. Takot lang yan. Isang kumpas lang yan pag nag-state witness yan. Diba? Kaya nga. Si Kibuloy, ano ba? Ba't hindi nyo maalis yung takip sa mukha niya? Masyadong espesyal. Hindi niya mailipat sa city jail. Aga nandun siya sa krame. At gusto pa, house arrest, hospital arrest. Sa Davao pa. Puta, mahiya kayo. Ano yan? Ano ba meron yan? Sige, bulog. Ibaliw nga yan, di ba? Sisabi ko na, baliw. Na pinawala ng tao na dahil sa mga kaso niyan rape. Tapos hindi niyo dapat yan kailan isasalang ni Senador Risa yan sa Senado para matanong. Di ba? Kagaya ni Alice Goo. Pag sa Senado yan baka mangumpisal na rin yan si ano na yan tignan niyo yung mga sila Alice Goo doon tsaka si Cassandra Leong. Puro, I invoke my right for self-incrimination. Puro yun na sinasagot. Di ba? Dapat masalang na si Kibulog dyan, di ba, Senator Risa? Senator Win Gatchalian, milyon-milyon ang ginastos niya bago nahuli ang mga bugok na yan, tapos hindi niyo maisalang sa Senado. Klase, wala. Al-Ulalia, shout out. Madidisbar na talaga si Butanding sa panawagan na magbitiw na si Sara, no age, wala siyang choice. Ngayon, kung hindi siya magbibitaw, for sure, nakaamba na ang impeachment. Mainit ang kongresista kay Fiona. Plunder ang dapat ikaso kay Lloyd Lau. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. Yun nga. Ang problema nga mukhang digong pa rin nga may hawak doon sa mga, hindi masandigang bayan, Librado Ludovico. Good morning, Karox, and to all supporters of Flowers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat lang, correct sa ibang bar ka pumasok. Di ba? Binisbara ka sa isang kapar, sa kabilang bar ko papasok. Librado ulit, Pakapalan lang ng muka, kahit wala ang alam po talaga, yung problema, librado. Yung magsusuntukan, kanina pinakita ko sa inyo. Mga nakapag-aral. Pero ganoon din, makakapal din ang mga mukha, di ba? Hindi nahiya, tatapang, lalo to si Caldero. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. It's yung may bahay, good bless always. Raul Villanada ulit. Sir Roque, madidisbar? Naku, manicurista na lang ang kinakalabasan niyan. Hindi pwede mabigat ang kamay niyan, Raul. Raul ulit, Kaya abangan ang opening ni Mama Ruquitas Nail and Hair Salon o Salon Ganisa. Kalat ni Baya, shout out. Chupista Bunaaw, shout out. Thank you, Kuya. Maaga po kayo ngayon. Good evening po sa iyo at sa mga ka-warriors. Senator Trillanes, tama po ang mga ka-warriors.
huwag ka pong magpadala sa mali mo pong hinala. Baka ikaw nga ang target ni Madam Pusit. Sa halip mo po si BP Lenny ay bagkos. Pagtibayin po ninyo ang oposisyon. Huwag mo pong pabayaan na magkawatak-watak ang oposisyon. At baka yan ang tunay na plano ni Pusit. Tiwala lang po tayo kay BP Lenny. O, di ba? Tukayo, Sunny Trillanes. Ha? Kalat ni Baya, legs. Basta ako, di baling hindi maganda ang legs, basta matalas ang naturalesa. Ganun lang kasimple yan. O, di ba? Shout out, Binibining Akira Milus. May you have a great day. Ingat ka palagi. Oy, Akira. Shout out. Sana okay ka lang. Christian Cheng, shout out na ka. Jun Lagon, Pastor, my friend. Jeff Ramos, shout out. Johnny Bigud, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Dapat noon pa na disbar itong si Roque. Tsaka dapat hulihin na si Ate Kulong yan. Ito naman si Christopher Lau, yan ang hirap, nabili o nalagyan na rin ni Digong itong mga ombudsman. Anong siya ang nag-appoint dyan? Kay Martires, di ba? Kaya pwedeng makalaya at makapagpiyansa ang mga akusado. Kaya sa tingin ko, si PBBM ay medyo alalay pa rin sa mga Duterte at hindi niya pa rin masyadong magalaw. Kaya tanging ICC lang ang talagang pag-asa. Totoo yan, Johnny Bigud. Baka isang buhos lang to sana ha. David Alin Mendoza, shoutout. Hi po, Karos. Nagmamaang-maangan pa si Sarah Jim Potpot na di siya nagpunta sa Calaguas Island. May resibo naman. Ang totoo po, umalis siya noong September 23 pero nandun siya noong September 21-22. Ang pinalalabas ng OBP kasi ay wala siya doon nung budget deliberation sa Kamara. Natotoo naman po pero nanggaling po siya doon. Totoo, may larawan eh. Nakakasawa na po ang mga balita ngayon. Puro anomalya nung nakaraang administrasyon. Kawawang Juan de la Cruz. Totoo yan, David. Dapat talaga si Excellency. Yan, ibigot ulit. Tama ka, Karoke. Hindi lang courtesy o respect ang ginagawa nila kay Digong, kundi takot. Sa dami kasing perang ninakaw ni Digong, halos hawak niya ang lahat ng klaseng ahensya sa gobyerno hanggang ngayon. Totoo yan, Johnny. Kahit na ito kongreso, hindi nila kayang ipatawag si Digong. Di mo? Samantalang halos lahat ng ebidensya ay nakaturo na sa kanya. Ay, ICC lang talaga ang pag-asa. Yun nga sinasabi ko eh. Di ba? Pag nandiyan na ICC, wala nang malinis ang kamay ni Marcos. Parang Ponce Pilato. Di ba? Hindi na, wala akong pakialam dyan. Interpol ang gagalaw dyan. At wala naman akong kinalaman sa anumang kasalanan mo nung administrasyon mo. Di ba? Ganun na magiging niyan, tignan mo. Ayon sa bolang kristal ko, ha. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Sana nga madisbar na yung rocking bakla na yan. Kasi yung mga inasal nito, hindi abogado, kundi abugago. At dapat nga makulong na yan. Bastos yan. At parang akala mo, power tripping at umusta. Hay, naku, totoo. Jack Roman Santa, shout out. Si Ombudsman Martínez ay Duterte appointee, kaya hindi nakapagtataka ang sarap sipain ng mag-among Martínez at Duterte. Martínez ba? Kala ko Martínez. Tandaan na, pang gumawa ng tama, Elizabeth Iscare ulit, Ito namang Sara na ito, isipin nyo, may oras para mag-swimming at wala talagang galang sa Kongreso. Reyna ang dating. Totoo. Elizabeth Iscare ulit, Wala na ako iba pang masasabi dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Unti-unti nang nabibisto at ito na ang panahon para mawala ang mga Duterte at mahuli na ang kanilang alipores at dapat lang na makulong na ang lahat ng ito sa dami ng mga kasong ginawa ng mga ito. Wow! Kaya lumubog na ang Pinas dahil sa digong nito. Ay, gising Pinoy, gising BBM. Yun. Marilo Pabianak, shout out Good night po, Tay, at sa mga ka-warriors. Ayun na nga po, Tay. Niloko na nga tayo ng mga inchik na ito. Magbabayad pa ang pamahalaan natin dyan sa interpreter na yan.
Kawawa talaga ang Pilipino. Sabi, kabi-kabi lang mga mapagsamantala sa pondo ng bayan na lalong nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Ang mga nagagalit pa nga po dahil ibang opisyal natin ay nakukuha sa suhol. Tinangka pa po suhulan ng 1 million ang PAOK. Grabe. God bless us po tayo sa mga warriors. Totoo yan. Buti nga, baka ako naging 5 million yun eh. Naduling ha. 1 million lang. Hindi niya naibenta yung kanyang kaluluwa. Hindi kagaya yung kay Ago Waping. 200 milyon. Tumulong ang isang dating PNP chief. Mukhang si Acorda ang natutumbok, ha? Marami-raming investigasyon yan. Ha? Antonio Escobar, shout out, ha? Hindi kaya nagulat yung mga kapitbahay ni BP na may nakadeploy na mahigit 400 plus na kapulisan sa kalye nila nung bumisita si Sara sa bahay ni Lenny. Pati yung beach resort na pinuntahan niya, kasama rin niya yung 400 bodyguards. Siyempre, pinakain din doon habang nagbabantay sa kanya. At nung umuwi na sa Maynila, ilang bus ang ginamit para magkasya lahat sila. Kung nag-airplano naman, pag uwi, maliit lang ang airport sa Dait or Legazpi. Kaya small aircraft lang ang pwede. Sa 409 plus na bodyguard, kasya lang kung jumbo jet ang sinakyan nila. Anong say mo? Pwede. Kung jumbo. Antonio Escobar ulit. Ano nang nangyari sa kasong anomalya ng eleksyon na tuklasan ng TN Trio? Na whitewash na lang ba? Wala nang balita. Totoo yan. Kung naghihintay lang desisyon ng Supreme Court, di ba ang tagal niyan? Maybe after 6 or 8 years lalabas ang desisyon. Pag iba na ang nakaupo sa gobyerno. Only in the Philippines, di ba? Sinabi mo pa, Antonio. Rodelia Alpilor, shout out. Thank you, Sir Rox. Tama po kayo. Ang daming ganap. Di na tuloy malaman. Nakalito na sila. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Si 3J Soap, shout out, ha. Sabi niya. Naku, kung dumating na ang ICC, baka matabunan lahat ang issue na yan. Tawa-tawa, bidang-bida si Diggs. Yan ang pag nagkataon. Siya ang talk of the universe. Totoo. Di ba talk of the town lang? Universe ba? O sa bagay. Yung owner of the universe, nakakulong na doon sa yung gago. Sherry J. Sir, shout out. Bakit kaya pag fugitive, lagi na lang sa Davao nahuhuli? Your guess is as good as mine. Hindi ba kayo nakakahalata dyan sa Senado at Kongreso? At ang mga iniimbestigahan tungkol sa Pogo, laging may koneksyon sa Duterte. Ano ba bang gusto nyo malaman? Diyos ko naman. Totoo yan. Parang nagtatanga-tanga na lang sila, di ba? Sumagot to. Shout out, Ted, ha? Ganito yan. Si Digong Duterte ang pinakapuso ng masasama. Ang mga pugante, magnanakaw, mga matay tao at manluloko ay ang pinakadugo niya. Ngayon, siya ang nasa Davao, kaya lahat ng takbo nila papuntang Davao. Kung nasaan ang puso, marami ding politiko ang pumupunta kay Digong. Halimbawa, si Gloria, o di ba? Isa sa mga dugo ni Digong, pwede mo ring ihalimbawa, ang pugad ni Digong ay pugad ng kasamaan. Totoo yan, Ted. Shirley J. Sir ulit, Salamat naman kung na-disbar na si Roque at yung mga iba pang attorney na walang kwenta na puro pagtatanggol sa mga masasamang tao na salot sa lipunan. Totoo yan, Shirley. Ted ulit, Ayon kay George Erin Comelec, tatanggapin pa daw ang certificate of candidacy ni Alice Go Waping kung tatakbo siya bilang isang mayor ng kulungan, pwede, o mayor ng Banban ngayong 2025. Ngunit sabi ni Erin Garcia, magpakatotoo ang magsusumiti ng certificate of candidacy, huwag magsisinungaling sa application. Ilagay daw nila ang kanilang sarili sa tamang lagay para hindi ma-disqualify. Tama naman ang kanyang sinabi. Dapat nasa tama silang lagay. O tsaka Ted, wala kang maayos. Ano? Tama naman
ang kanyang sinabi. Dapat nasa tama silang lagay para walang problema sa Comelec. Mali. Dapat tama ang kanilang lagay, hindi dapat silang lagay. Dapat nasa tamang lagay. Dapat nasa tamang inilagay, ganun. Kaya tayo dyan, puta. Edwin Alpilor, shout out. Sabi ko nga sa unang post, never namang makikipag-alyansa si Lenny sa mga Duterte. Yun ang bottom line. Dapat maintindihan Sani, Senator Sani. God bless Carox. God bless Edwin. Mary Chat Kumpol, shout out. Sara is incapable to work in the government. She is a troublemaker. Totoo yan, Mary. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out. Hoy, Christian Cheng, what happened to you na? Sana okay ka lang, naka. Sabi ni Sherwin, Shervin. Xerox, nagkasambulatan na. Ano po? Para ng palengke ng Divisoria sa gulo. Di na lahat magkamayaw sa gulo. Di mo tuloy alam kung kanino bang teleserye ang mas maangas sa pagsambulat ng kanya-kanyang palabas at baho. Totoo yan. Masasabi ko na lang po papanagutin at bitayin po ng patiwarik ang lahat po ng mga kriminal at nagpahirap po sa bayan. Magkakaroon na lang po siya ng saysay. Magkakaroon lang po ng saysay ang kanilang mga tapang sa pagkontempt at puro mga maangas magsalita at wala naman po silang mapalang atinong sagot sa mga akusado. Kahit po siguro dikdikin nila ang mga yan ng pinong-pino, wala po silang mapipiga sa mga yan. Uy, Friend Shervin, titilaok na yata itong si Alice Gowaping. Ang dapat pong kalawitin dyan yung manyakol na matandang durian. Kasi siya po ang lumikha po ng lahat po ng kaguluhang nangyayari ngayon sa ating bayan, si Rox. Siya po ang punot dulo ng lahat ng patayan at nakawan. Pero asan po siya ngayon? Patuloy po siyang nagtatamasa ng pasarap sa buhay dahil ang lahat po dinadaan niya sa pananakot. Kaya ngayon po si Rox, siya po ay tunay na nagwagi habang ang lahat po nagsisisihan at kanya-kanya pong turuan ng daliri. Totoo. Yan po ang napala natin, Sir Rox. Nakakapanlumo po at nakakatakot pong isipin. Pero yan po ang realidad ng lahat po walang nakalaban at nanindigan para ilaban po ang tama. Totoo yan. Lahat po ay naging sunod-sunuran sa bawat kanyang naisin at iutos. Ang ending, ayan po tayo. Lugmok po tayo sa hirap at dusa. Kailan po tayo makakabangon? Palagay ko po, pag di na po uso ang tao sa earth, Sir Rox. Ikaw naman, di. Cassandra Daisy, shout out. Pag walang magsasampa ng plunder kay Lau dahil sa family scandal at babasahan na siya ng sandigang bayan ng kaso, hindi na siya pwedeng kasuhan ulit dahil isang beses mo lang siya kasuhan with same cases which will be called double jeopardy. Yan ang vlog ni Engineer Toto Kausing. Oh, shout out Engineer Toto Kausing. Cassandra Daisy ulit Memorize natin ang computer na may IP number 192.168.0.0.2 kung saan dumaan ang 20 million votes in 1 hour. Kaya 400 pesos pa rin ang minimum wage ng ating isang araw. Nakaw noon hanggang ngayon. Kawawag Pilipino. 3J Show po. Buti nga sa'yo, Haring Roque. Bakit mo naman? 3J Show po ulit. Xerox, tawa-tawa ka It's about time madisbar yung Roque na yan. He does not act like an attorney. Parang tambay lang sa kanto yung magsalita. Wala man lang kapinis-pinis ang GMRC ay tinapon na sa bintana alang-alang sa pera at power. Pero kahit gaano karami ang pera mo, kung ang ugali mo naman parang pusali, mabantot ka pa rin, Haring Roque. Totoo yan.
Baho talaga yan. Pero ayon sa bolang kristal ko, baka maging sacrificial pig yan. 3J show ulit to. Siguro mga panahon nito, mga friend, mukhang yung nagpatakbo kay Alice Goo, yung nasa likod niyang sindikato na yan, baka ngayon nanginginig ang iklog niyan. Baka kumanta na talaga yan eh. Oo, malapit na talaga, hinog na. Eh, kawawang kawawa eh, di ba? Tsaka siniguro nila yan na hindi ka maano dahil ang laking dragon nung nasa likod eh. O, nung triad eh. O, di ba? Talagang big time eh. Taki may mga pogo na yan, billion building, putik yan. O, di ba? Tapos ngayon, nakakulong ako rito, naghihirap ako. Tuturo ko na kayo. Di ba? Parang si Kibulog din, o, di ba? Ayaw niya sumurrender. Eh, yayariin na siya ni Torre. Talagang assault na to. Lumabas ka na riyan. Bugok. Ako bahala. Hindi ka maano. Mukhang yun na nangyayari. O, di ba? Hindi siya maiharap sa Senado. O, di ba? Noon, hinahanap ninyo. Inisyo niyo ng contempt. Ngayon, ayaw niyo patawag sa Senado. Hawak na ng pulis. Ba't hindi niyo madala sa Senado? Si Alice Goo, saka si Cassandra Leong, nadala niyo sa Senado eh. O, si Kibulog, hindi niyo madala sa Senado para tanungin. Klaseng... Wala namang papel si Kibulog. Ano ba ang papel niyan? Isang baliw. Owner of the earth daw siya, tsaka universe, kung di ba naman. Takot kayo sa baliw? 3J show ulit to. Nang dahil sa katatago mo sa kamera, ayan, nadamay ang asawa mo. Pareho na kayong ngayong wanted ng mga congressman. Malamang sa alamang, madisbar si Haring Roque, makukulong pa siya. Mawawala pa ang mga kayamanan nila kung makapatunayan konektado sila sa Pogo. Totoo yan, 3J show ka. 3J show ulit to. Sir Rox, dapat hindi natin sinisisi si BP Leni at si Trillanes kasi hindi naman sila ang kaaway ng bansa at hindi sila ang masama. Dapat ang sinisi tao ay liar. Si liar, siya ang gumawa ng issue para mapag-usapan at to put BP Leni in a bad light. Ginamit ni liar si BP Leni para mas makaiwas sa kamera. Slay liar, spoiled brat, walang GMRC at higit sa lahat, walang takot sa Diyos. Yan ang liar na yan. Totoo yan, 3J Shop ka. 3J Shop ulit to. Alam mo, Sir Rox, since itong mga hearing na ito sa kamera, napansin ko tuloy sila Rep. Acob, Abante, Luistro, kaya saka yung dalawa pang lalaking representative. Wow, dati hindi ko sila kilala. Mabuti na lang ang gagaling nila sa kamera. Totoo yan, 3J Shop ka. Ako din eh. Oh. Oy, mission accomplished mga boss. Oh, medyo maaga tayo. Hindi kayo mapupuyat manood ng vlog ko. Konti lang yung nag-comments eh, di ba? Yun lang ang tanong natin, di ba mga friend? Ba't si Kibulog kailan, di ba? Siya Dorisa, mag-set ka ng hearing, isalang mo na si Kibulog. Hawak nyo na eh. Nakontempt nyo, tapos ngayon, nandiyan dyan, hindi nyo maisalang-salang. Ano problema? Oh. Ano kalase, di ba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Brother Elias Isyo, shout out Michelle Edwin, my friend, shout out. Hindi ko makalimutan. Good night. God bless.